Bumuhos ang luha ni Lovely Abella Manalo matapos umano gamitin ng mga scammer ang kanyang online jewelry business upang makapanloko ng mga customer. Pero higit na masakit para kay Lovely ang malaman na marami sa mga naging biktima ay mga lola at nanay na pinaghirapan ang perang naipon at ipinambayad sa mga pekeng nagbebenta. Alam naman natin na ang negosyo nila Lovely at ng kanyang mister na si Bench ay online selling. Mayroon silang dedicated bank accounts at payment channels para sa kanilang mga transactions na nakalagay din sa kanilang official online store. Sa isang pahayag, ibinahagi ni Lovely ang kanyang saloobin tungkol sa nangyari. Napakasakit. Biktima din po ako ng mga scammer. Ginagamit ang video ko, ginagamit ang photo ko para makapang-scam sila. Madami nag-aakala na ako yon dahil video ko yon. Ayon kay Lovely, ito umano ang mga paraan na ginagamit ng mga scammer. Una, ang ginagawa nila, nire-record ang video ko tapos yun ang nilalagay nila sa page nila. Ginagaya nila ang name ng page ko. Binabaliktad nila lahat ng pwedeng baliktarin para lang magmukhang akin. Heto po ang legit at verified ko na page, Lovely Manalo Jewelry, Ben Lee's online shop. Kung ano ang post sa wall ko, yun din ang ginagawa nila. Nananakot sila pag naging bogus buyer ka. May kasabwat sila na manager ng courier. Naka-AI ang video ko, ang photo ko para mapalitan ng mura ang items. May COD sila, kami wala. Business account ang payment namin through BDO. May mga pinapakita silang certificate para magmukhang legit sila. Dahil dito, emosyonal na nanawagan si Lovely sa mga umano'y nasa likod ng scam, lalo na't marami raw sa kanilang nabibiktima ay matatanda. Kahit saan kalat na ang mukha ko, pero kay Lord ako nagsusumbong na sana hawakan niya ang puso ng mga scammer. Alam ko na po kung taga saan kayo, taga Nueva Ecija po kayo, pero pinagdadasal ko pa kung ano ang legal way na gagawin ko para sa inyo. Madami po kayo nabibiktima na matatanda. Mga gusto lang magkaroon ng kahit kakarampot na ginto pero hindi pa pala totoo. Maawa po kayo sa mga nabibiktima ninyo. Sana magkaroon kayo ng takot sa Diyos sa mga ginagawa ninyo. Masarap po magkaroon ng pera na galing sa Panginoon, hindi sa demonyo. Huwag po kayo magpalinlang. Huwag niyo po sirain ang integridad ninyo para sa pera. Pagtrabaho po kayo ng patas. Nilinaw naman ni Lovely na hindi ang pagkasira ng kanyang online identity ang dahilan ng kanyang pag-iyak. Ayon sa kanya, mas masakit para sa kanya ang sinapit ng mga taong umano'y naloko at nawalan ng perang pinaghirapan. Hindi po ako umiiyak dahil sa nasisira kong identity online dahil alam ko ang identity ko kay Lord. Umiiyak ako dahil ang puso ko ay masakit dahil sa mga na-scam, sa mga lola, nanay na pinaghirapan ng pera pero niloko sila. But God is so good. I stand firm in God's word. Samantala, patuloy namang ipinapaalala sa publiko na maging maingat sa mga online transactions at tiyaking legit ang page at payment channels bago magpadala ng pera. Ano ang masasabi ninyo sa pinagdadaanan ni na Lovely at Bench ngayon? Naka-encounter na rin ba kayo ng mga manloloko gamit ang ganitong paraan? Share your comments below.